Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang inaalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabing, "Nakita ko ang Panginoon." Katuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ay nabanggit ang pagpunta ni Maria Magdalena nang madilim-dilim pa sa pinaglibingan ni Jesus. At dahil sa nakita niyang nakaalis ang batong takip sa libingan, ay agad niyang inakala na may kumuha kay Jesus sa libingan. Habang nasa labas si Maria ng libingan ay tinanong siya ni Jesus kung sino ang hinahanap niya, subalit di niya agad ito nakilala. Noong tawagin ni Jesus si Maria sa kanyang pangalan, ay doon pa lamang niya napagtanto na si Jesus na pala ang kumakausap sa kanya. At noon nga ay sinabihan siya ni Jesus na ibalita niya ang magandang balita sa mga alagad na muli siyang nabuhay at siya naaakyat na sa Ama. Sa ating buhay, sa maraming pagkakataon ay kinakausap na tayo ng Diyos, ngunit di natin makilala ang boses niya. Lubusan lamang natin siyang makikilala kung madalas tayong nakikipag-usap sa Kanya sa panalangin. Nawa ay patuloy nating palalimin ang ugnayan at pagkilala sa ating Panginoon sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At sana sa ating pananalangin, nawa ay palagian nating tanim sa ating puso ang atas sa atin na magdala ng magandang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus, kagaya ng ginawa ni Maria na kaagad nagdala ng magandang balita sa mga alagad. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa patuloy mong pagpapadama ng iyong presensya at pagmamahal sa bawat yugto ng aming buhay. Nawa, kagaya ni Maria, ay aming patuloy na magampanan ang iyong atas na dalhin ang magandang balita ng iyong pagkabuhay sa mga taong aming nakakasalamuha sa araw-araw. Amen.